Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1471. Kahit hindi binigkas ni Spencer ang kanyang mga alalahanin, naunawaan niyon lahat ni Charlotte. Sa totoo lang, may kaunting pagdududa pa rin siya sa kanya. Mula pa noong una, palagi niyang pinaniniwalaan na hindi sana lumala ang sakit ni Zachary kung hindi niya ipinilit na dalhin ang 3 bata at si Dr. Felch pabalik sa Erihal. Hindi niya kailanman tinihil ang pag-iisip tungkol doon. Gayunpaman, mahigpit siyang pinaalalahanan ni Zachary na huwag nang banggitin pa ang bagay na iyon. Kaya hindi na ito binanggit pa ni Spencer. Tutal, hindi siya si Henry. Kahit gaano pa kataas ang kanyang katayuan sa pamilya Noct o gaano siya iginagalang ni Zachary, isa lamang siyang matandang tagapaglingkod. Ang kanyang katayuan at dangal ay ibinigay sa kanya ng pamilya Noct. Alam niya iyon ng lubos. Dahil si Zachary ang pumili kay Charlotte, wala siyang karapatang tumutol. Kahit ganoon, hindi siya nang ahas magpakita ng anumang senyales ng kanyang pag-aalala. Alam ko kung ano ang iniisip mo, Mr. Spencer, diretsahang sinabi ni Charlotte. May 2 bagay na sa tingin ko ay dapat kong ipaliwanag sa iyo. Una, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang suportahan ang pamilya. Hanggat nandito ako, mananatiling matatag ang pamilya. Pangalawa, kahit hindi na bumalik si Zachary, mananatili ako sa pamilya Noct hanggang sa maging ganap na adulto sina Robbie, Jamie, at Ellie at kaya na nilang suportahan ang lahat. Sa katunayan, naisip na rin niya kung ano ang gagawin niya kung hindi na talaga bumalik si Zachary. Marahil, kapag siya ay tumanda, gugulin na lamang niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay mag-isa sa isang tahimik na lugar. Miss Lindbergh, hindi, Mrs. Noct. Matapos itama ang sarili, emosyonal na sinabi ni Spencer, salamat. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Ito ang dapat kong gawin. Mapait na ngumiti si Charlotte. Hindi ko lamang pinuprotektahan ang pamilyang ito para kay Zachary, kundi para rin sa aking mga anak. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pasensya na, masyado akong naging makitid ang isip, humingi siya ng paumanhin. Hindi, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, taos-pusong sagot niya. Wala nang natitira sa pamilya Noct ngayon, at bata pa ang aking mga anak. Kung naisip ko mang umalis, tuluyang masisira ang pamilya Noct. Bilang nag-iisang nakatatandang natitira sa pamilya, normal lang na mag-alala ka. Kaya pumunta ako ngayon upang ipaliwanag ang lahat ng malinaw at bigyan ka ng katiyakan. Natutuwa akong marinig iyan. Mukhang tama ang naging pasya ni Mr. Zachary. Napuno ng damdamin si Spencer. Huwag kang mag-alala. Hanggat nabubuhay pa ako, paprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Salamat. Tumayo si Charlotte at yumukod bilang taos-pusong pasasalamat. Hindi na kailangan ng ganyan, Mrs. Noct. Gusto sana siyang tulungan ni Spencer na tumayo, ngunit hindi siya makatayo. Kailangan mong tanggapin ito, sabi niya na may ngiti. May kailangan pa akong asikasuhin kaya aalis na ako ngayon. Tandaan mong pumunta sa Divine Corporation pagsapit ng 3:00 ng hapon. Huwag kang mag-alala. Inihatid siya ni Spencer hanggang sa pinto. Matapos niyang mapanood na sumakay siya sa sasakyan, sinabi niya, tama si Mr. Zachary. Kung wala siya, tuluyan ng guguho ang pamilya Noct. Hindi nagpahinga si Charlotte sa loob ng sasakyan. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagbasa ng mga mensahe sa kanyang telepono. Maya-maya, kailangan pa niyang personal na makipagkita sa ilang shareholders at pangunahing kliyente at makipagkasundo sa kanila bago ang board meeting. Kabilang sa kanila ang mga shareholders ng Gymnasium Project sa F-Nation, si Theo, at ang iba pa. Upang makatipid ng oras ng lahat, napagkasunduan nilang magtagpo sa isang pribadong club sa paanan ng burol. Sa sandaling iyon, matagal na silang naghihintay sa kanyang pagdating. Habang papunta ang sasakyan sa pribadong club, naghanap ng impormasyon si Lupin at nagulat, Miss Lindbergh, ang pribadong club ay pag-aari ng pamilyang Gold. Dapat ba nating palitan ng lugar? Hindi na kailangan, kalmadong sagot ni Charlotte. May magandang relasyon si Miss Gold kay Mr. Murphy at sa iba pa. Kung magtangka siyang magpasimula ng gulo, magiging napakagulo nito.
Alam ko, malamig na tugon ni Charlotte. Hindi natin maiiwasan ang dapat mangyari. Kung balak niyang gumamit ng maruruming paraan, wala rin akong matatakbuhan. Mas mabuting harapin ko siya ng diretsahan. Dumating sila sa pribadong club, na tila kakabukas lamang. Hindi pa narinig ni Charlotte ang tungkol sa lugar na iyon bago ang pulong. Hindi inaasahan, ang taong naghihintay sa kanya sa lobby ay hindi si Theo kundi si Nancy. Nakasuot ng puti, at eleganteng humihigop ng tsaa ang babae habang nakaupo. Mukhang matagal na niyang hinihintay si Charlotte. Hindi pinansin ang kanyang presensya, naglakad si Charlotte palapit, umupo, at uminom ng tsaa. Sa wakas ba ay nagkaroon ka na ng oras para kausapin ako ng personal, Miss Lindbergh? Malamig na sulyap ang ibinigay ni Nancy. Dumating ako ng mas maaga ng 5 minuto para maglaan ng oras para sa iyo. Nagpatuloy si Charlotte sa pag-inom ng tsaa, ni hindi man lang siya sinulyapan. Ha! Nangutya si Nancy ngunit pinili niyang huwag makipagtalo sa sandaling iyon. Sa halip, walang tigil siyang nagtanong, nasaan talaga si Mr. Noct? Gusto ko ring malaman. Tumingin si Charlotte sa kanya. Kung alam mo, pakisabi sa akin. Ikaw, bagaman nagngit-ngit si Nancy, nagpakumbaba siyang magsalita, legal na kayong kasal. Ngayong bahagi ka na ng pamilya Noct, hindi na ako banta sa iyo. Gusto ko lang malaman kung buhay pa siya. Hindi ba man lang ako pinapayagang gawin iyon? Nang marinig iyon, lamambot ang saloobin ni Charlotte. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, marahan siyang sumagot, nawawala siya. Nawawala. Nanlaki ang mga mata ni Nancy sa gulat. Paano siya nawala? Hindi ba kayo nagkakaroon ng kasal? Ano ang nangyari? May sunog na nangyari sa Southridge noong gabi bago ang kasal. Iniiwasan ni Charlotte ang tanong at nagbigay lamang ng malabong paglalarawan ng nangyari noong gabing iyon. Hinanap ko ang buong Southridge ngunit hindi ko siya natagpuan. Sinabi ng pulis na siya ay tuluyan ng nasunog. Nabigla si Nancy. Imposible iyon. Paanong ang isang taong kasing lakas ni Mr. Noct ay mamamatay ng ganoon? Imposible iyon. Imposible rin para sa akin. Nagpakawala si Charlotte ng masakit na ngiti. Ngunit hindi ko talaga siya mahanap. Imposible. Buhay pa siya. Labis na nayanig si Nancy. Marahil ay dinala siya ng mga salarin na nagsimula ng sunog. Baka. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Ayaw niyang sabihin na si Zachary ay may malubhang sakit. Kahit hindi nangyari ang sunog, bilang na rin ang kanyang mga araw. Ayon sa hula ni Helen, ang susunod na araw na ang huli niyang araw. Kung dinalaman siya ng mga lalaking may maskara, malamang ay bumalik na ang kanyang sakit noon. Kung walang gamutan, mamamatay siya. Nagpadala ka ba ng mga tao para mag-imbestiga? Sino ang mga salarin? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo? Aatasan ko ang aking mga tauhan na mag-imbestiga. Tungkol naman sa pulisya, hahanapin ko ang pinakamataas na opisyal at habang nagsasalita si Nancy, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kontakan ang nasabing tao. Tahimik na pinanood ni Charlotte ang kanyang ginagawa. Sabihin mo sa akin ang mga palatandaan at iuutos ko sa aking mga tauhan na alamin kung ano talaga ang nangyari. Dagdag na tanong ni Nancy nang may pag-aalala, at sino ang pulis na kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa iyo? Hindi na kailangan. Huwag mo nang sayangin ang iyong lakas sa walang saysay na bagay. Kalmadong tumingin si Charlotte sa kanya. Charlotte, sige na, tapos na ang oras. Inilapag ni Charlotte ang tasa, tumayo, at naglakad patungo sa mga pribadong silid. Charlotte, mabilis na hinaranggan ni Nancy ang kanyang daraanan. Paano mo pa kayang asikasuhin ang ibang bagay? Hindi ba ang paghahanap kay Mr. Noct ang pinakamahalaga ngayon? May pakialam ka ba talaga sa kanya o wala? Mas may pakialam ako sa kanya kaysa kanino man. Kumunat ang noo ni Charlotte habang tinatitigan siya. Kaya kailangan kong ayusin ng maayos ang mga usapin ng kanyang pamilya ngayon. Abala talaga ako, kaya mas mabuti pang huwag ka nang lumikha ng dagdag na problema para sa akin. Ikaw, may nais sanang sabihin si Nancy, ngunit mabilis nang lumakad palayo si Charlotte. Nakatitig sa kanyang likuran, nagngit-ngit si Nancy at sinabi sa kanyang bodyguard, dahil ayaw niyang mag-imbestiga, ako na mismo ang gagawa nito. Kontakan ang pulisya ngayon din.
Gusto kong malaman ang mga detalye ng kasong ito. Nauunawaan, Miss Vole. Nang makipagkita si Charlotte kina Theo at sa iba pa, inanunsyo niya na pansamantala niyang pamumunuan ang gymnasium project at ang lahat ng iba pa ay susunod pa rin sa orihinal na plano. Hindi nang ahas sina Theo at ang iba pa na magpahayag ng pagdududa. Tutal, hawak ng Knock Group ang pinakamalaking bahagi ng shares. Kahit may mangyari man kay Zachary, sapat pa rin ang kakayahan ng kumpanya upang magpatuloy sa operasyon. Gayunpaman, hindi nila maiwasang mag-alala na baka may ibang problemang lumitaw na makaapekto sa progreso ng proyekto. Malamig na inanunsyo ni Charlotte, kahit may mangyaring aberya, ang Knock Group ang sasalo ng pinakamalaking epekto. Mas malaki ang ininvest namin kaysa sa kabuuan ng sa inyo, tama ba? Pagkarinig noon, nanahimik silang lahat. Si Rick Newark, isa sa mga shareholder, ay naglakas loob na magsalita. Miss Lindbergh, hindi mo pwedeng sabihin yan. Mayaman ang pamilya Knock at maliit na bagay lamang sa inyo ang puhunan. Pero para sa amin, inilaan namin ang lahat ng aming ipon sa proyektong ito. Kapag may nangyari, mapipilitin kaming magdeklara ng pagkalugi. Oo, tama iyan, sabay-sabay na sang-ayon ng iba. Ano ang gusto ninyo? Tinaasan ni Charlotte ang kilay. Gusto ninyong umatras. Hindi pa huli para dyan. Nagkatinginan ng mga shareholder ng may kaba. Hindi naman sa ganoong punto, agad na sagot ni Theo. Hindi ko alam ang iniisip ng iba, pero mananatili akong tapat sa Knock Group. Ano man ang mangyari, sabay-sabay nating lalampasan ito. Sabay-sabay nating lalampasan ito. Tinignan ni Charlotte si Theo ng malamig. Pagkatapos ay hinarap niya ang iba at idineklara, "Mga Ginoo, hindi ko kayo pipigilan kung nais ninyong umatras. Maaari kong ipatawag si Mr. Williams upang gumawa ng kasunduan bago ibalik sa inyo ang inyong puhunan." Agad na sabay-sabay na sinabi ng ibang shareholder, "Mananatili kami sa Knock Group at lalampasan natin ito ng magkakasama." Nakagawa na ba kayo ng pasya? Binigyan sila ni Charlotte ng malamig na tingin. Oo, syempre, paulit-ulit silang tumango. Dahil nakapagpasya na kayo, magiging direkta na ako. Itinaas ni Charlotte ang kilay ng may awtoridad. Nagsimula na ang proyektong ito kaya maaari ko kayong pilitin na sumunod gamit ang kontrata kung magdadalawang isip kayo. Ngunit dahil matagal na ninyong kilala ang aking asawa, gumawa ako ng exception at binigyan ko kayo ng pagpipilian. Ngayong pumayag kayong ipagpatuloy ang kooperasyon, ibigay ninyo sa akin ang buong pakikipagtulungan ninyo. Kapag muli ninyong binanggit ang paksang ito sa hinaharap, hihingi ako ng kabayaran ayon sa kontrata. Oo, naiintindihan namin. Tumango sila ng may takot. Mabuti. Matapos ang isa pang malamig na tingin, inanunsyo ni Charlotte, "Magiging abala ako sa mga susunod na araw, kaya si Lucy, ang vice-presidente ng Divine Corporation, ang hahawak sa proyektong ito. Makipagtulungan kayo sa kanya. Ayokong may ibang taong mang-istorbo sa akin sa kahit kaunting galaw." Wala silang nagawa kundi tumango bilang pagsang-ayon. Kailangan ko nang umalis. E-enjoy ninyo ang pagkain. Nabayaran ko na ang bill. Tumayo si Charlotte at naglakad palabas kasama ang 8 babaeng bodyguard na sumunod sa kanya. Nang mawala na ang kanilang mga yapak, sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga shareholder. Kumakabog pa rin ang dibdib, nagtanong si Rick, "Akala ko ba sinasabing wala siyang kakayahan? Bakit parang kasing dominante niya si Mr. Knock? Kapatid siya ni Danrick at asawa ni Mr. Knock. Paano mo masasabi na wala siyang kakayahan? Pagsabihan ka sa iyong mga salita," saway ni Theo. "Hindi siya madaling kalabanan." "Ano, ikaw ang nagsabi sa amin na pumunta rito?" Inis na sagot ni Rick. "Ang mungkahi ko ay kilatisin siya, hindi ang tutulan siya," paliwanag ni Theo. "Sa anumang kaso, mananatili ako hanggang matapos ang proyekto. Kahit nasa alanganin si Mr. Knock, hindi basta-basta babagsak ang Knock Group. Bukod pa roon, may balita akong babalik si Danrick." "Ano, totoo ba?" Nagtipon ang iba sa paligid niya. Hindi ba sumabog ang yate ni Danrick sa dagat? Plano lang niya iyon para makatakas. Kung ganoon. Pero chismis pa lamang iyon. Wala pang kumpirmasyon. Ngunit sa tingin ko, hindi basta magpapakita si Danrick. Marahil ay babalik siya sa tamang panahon.
Kung bumalik si Danrick, magiging kahangahangang personalidad si Mrs. Noct. Hindi tayo makakasiguro. Hindi pa rin maayos ang relasyon ng pamilya Noct at pamilya Lindbergh. Nakipagbalikan si Miss Lindbergh kay Mr. Noct habang nawawala si Danrick. Marahil ay hindi niya aprobado ang kanilang relasyon. Posible iyon. Maaaring pumunta si Danrick sa H-City upang kunin siya. Kapag nangyari iyon, tiyak na mapapahamak ang pamilya Noct. Walang sino man ang makakapagpanatili ng kaayusan. Isa pang posibilidad ay may plano si Danrick na kunin ang Noct Group habang nasa problema si Mr. Noct. Pagkatapos noon, hindi na iiral ang pamilya Noct at tanging ang pamilya Lindbergh na lamang ang mananatili. Diyos ko, sa tingin ko hindi ganoon. Bakit hindi? Nakalimutan mo na ba kung anong klaseng tao si Danrick? Kaya niyang patayin kahit ang sarili niyang kapatid, lalo na si Zachary. Kaaway ng kanyang pamilya si Zachary. Kung ganoon, kung mangyari iyon, masasayang ba ang ating puhunan? Sa tingin ko hindi. Kakailanganin ng panahon ni Danrick upang kunin ang Noct Group kung iyon ang balak niya. Napakalaking kumpanya ng Noct Group at hindi niya iyon magagawa mag-isa. Kailangan nating bilisan, tapusin ang proyekto, at kunin ang ating bahagi bago siya kumilos. Tama ka, mainit ang naging diskusyon ng mga lalaki. Hindi nila alam na si Lupin, na bumalik lamang upang kunin ang isang bagay na naiwan niya, ay narinig ang buong usapan bago umalis na may mabigat na ekspresyon. Pagbalik sa sasakyan, iniulat ni Lupin kay Charlotte ang lahat ng kanyang narinig. May pag-aalala niyang tinanong, Miss Lindbergh, tutol ba talaga si Mr. Lindbergh na manatili ka sa tirahan ng pamilya Noct? Walang sinabi si Charlotte. Sa katunayan, inaasahan na niya iyon. Ngunit masyado siyang abala kamakailan upang pag-isipan ito. Ngayong kumakalat na ang mga tsismis sa labas, kailangan na niyang pagnilayan ito. Anuman ang kanyang harapin, kaya niyang magpatuloy ng walang takot. Ngunit ang pag-iisip lamang kay Danrick ay sapat na upang siya ay mabalisa. Si Danrick lamang ang taong kinatatakutan niya sa mundong ito. Kung nais niya akong ibalik o may iba pa siyang balak, mapapahamak ako. Miss Lindbergh, nagbalik sa ulirat si Charlotte. Pumunta tayo sa isang restaurant. Tiningnan ni Lupin ang kanyang relo. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Wala akong gana. Tuwirang sagot ni Charlotte habang minamasahe ang kanyang sentido. Oras na para pumunta sa opisina. Pero hindi ka pa. Sabihin mo na lang sa cafeteria na magpadala ng sandwich sa opisina ko. Sige, wala nang sinabi si Lupin pagkatapos noon, ngunit labis siyang nag-aalala kay Charlotte. Matapos ang insidente, 3 araw at 4 na gabi na siyang walang tulog. Halos wala rin siyang nakakain dahil kailangan niyang panatilihin ang kaayusan at harapin ang iba't ibang sitwasyon. Walang sino man ang kasing lungkot at kasing puno ng dalamhati niya, ngunit wala man lang siyang oras upang umiyak. Kapag nagkakaroon siya ng sandaling mag-isa, nakatitig lamang siya sa bintana nang walang iniisip. Asawa ko, nasaan ka? Mahinang bulong ni Charlotte habang nakatingin sa Rocan Hill. Parang bumagsak ang kanyang puso. Kapag abala siya, wala siyang oras para isipin si Zachary, ngunit sa sandaling huminto siya, agad nitong sinasakop ang kanyang isipan. Kahit sinasabi ng kanyang pakiramdam na buhay pa si Zachary, hindi niya maiwasang matarante sa kanyang pagkawala. Ngayon ang huling araw, kung dinukot siya ng lalaking may maskara, malamang ay labis siyang naghihirap ngayon. Mahirap sabihin kung makakaligtas pa siya sa sinapit niya. Kabanata 1475. Ang board meeting na ginanap noong hapon na iyon ay isang engranding okasyon. Dumating sa H-City ang mga direktor mula sa punong tanggapan upang dumalo sa pulong sa Divine Corporation. Noong naroon pa si Zachary, bihira niyang mapagtipon ang lahat dito. Sa tuwing may pulong, palaging may 1 o 2 miyembro ng board na hindi nakakadalo dahil sa personal na dahilan. Ngunit ngayong hapon, bawat isa sa kanila ay may oras at lahat ay nagpakita sa ika-68 palapag. Nang dumating sina Johan at Spencer, agad tumayo ang lahat upang bumati at magtanong tungkol sa kalagayan ni Zachary. Tumanggi silang sumagot at sinabi sa lahat na hintayin ang pagdating ni Charlotte. Sa loob ng kanyang opisina, kumakain si Charlotte ng sandwich. 5 minuto na lang bago mag-3 ng hapon, ngunit iyon pa lamang ang una niyang kain sa buong araw.
Nilamon niya ang sandwich nang walang pakialam sa kanyang anyo. Masakit ang puso ni Lupin habang inaabot kay Charlotte ang isang baso ng gatas. Uminom ka rin ng gatas. Para hindi ka mabulunan, mahinahon niyang paalala. Agad na tinanggap ni Charlotte ang baso. Iinuman na sana niya ang gatas nang may kumatok sa pinto at biglang pumasok si Lucy. Mrs. Knox, dumating na ang lahat. Naroon sina Mr. Stirk at Mr. Spencer. Hinihintay ka na nila, ulat niya. 2:59 pa lang, sagot ni Charlotte matapos silipin ang kanyang relo. Ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng gatas. Walang sinabi si Lucy at tumabi lamang upang maghintay. Matapos maubos ang gatas, kumuha si Charlotte ng tisyo at pinunasan ang kanyang bibig. Isinuot niya ang kanyang coat at naglakad palabas. Isang segundo bago tumama ang orasan sa 3:00, pumasok siya sa conference room ng may awtoridad. Ang mga miyembro ng board mula sa punong tanggapan ay nakasimangot habang nakatingin sa orasan sa dingding. Pinipigilan nila ang kanilang inis at hinihintay ang pagdating ng tinatawag na Mrs. Knox. Nang dumating si Charlotte bago tumama ang 3:00, mabilis niyang sinuyod ng tingin ang buong silid bago dumiretso sa upuan ng presidente. Hindi niya pinansin ang iba at malamig ngunit magalang na sinabi, maligayang pagdating sa Divine Corporation. Salamat, sagot ng isang board member mula sa punong tanggapan at binigyan siya ng mapagmataas na tingin. Miss Lindbergh, bagamat may balitang inanunsyo na ni Mr. Knox ang kanyang kasal sa iyo, hindi pa kayo kasal, tama ba? Hindi nararapat na ikaw ang umupo sa upuang iyan. Sa sandaling iyon, may taong mula sa punong tanggapan ang agad na sumubok na supalan siya. Tahimik ang lahat at naghintay sa sagot ni Charlotte. Magsasalita na sana si Spencer ngunit kumaway si Charlotte. Agad na inihampas ni Lupin ang isang sertipiko ng kasal sa mesa. Nakarehistro na ang kasal nina Miss Lindbergh at Mr. Knox. Ito ang kanilang marriage certificate. Agad na kumunat ang mga noo ng mga board member nang makita ang sertipiko. Walang ibig sabihin ng marriage certificate, patuloy sa pag-atake si Callum Knox. Lahat ng narito ay nagsikap kasama ni Mr. Henry Knox upang paunlarin ang pamilya Knox. Hindi ito sa iyo, kahit may bahagi ng share si Mr. Knox, iyon ay kanyang mga ari-ariang nakuha bago ang kasal. Wala itong kinalaman sa iyo, Miss Lindbergh. Nagngit-ngit si Lupin at magsasalita na sana nang pumasok si Rodney at nag-anunsyo, 10 araw na ang nakalipas, inilipat ni Mr. Knox ang lahat ng kanyang share sa Knox Group at lahat ng kanyang ari-arian kay Charlotte Lindbergh at sa kanyang 3 anak. Ipinakita ni Rodney at Lucy ang mga photocopy ng mga dokumento sa mga board member. Namula sa galit ang mga mukha ng mga board member. Kalokohan, galit na hinampas ni Callum ang mesa. Paano niya maibibigay ang kumpanya sa isang taong hindi Knox? Tama, paano niya magagawa iyon? Nabahala ang iba pang board member ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita at hinintay nilang si Callum ang humingi ng paliwanag. Ang pamilyang Lindbergh ay matagal ng karibal ng pamilyang Knox. Hindi ko na babanggitin ang alitan ng nakaraang henerasyon. 2 taon lang ang nakalipas, pinagsama ni Mr. Lindbergh ang mga Sterling at ang mga Brown laban sa atin. Nakalimutan na ba ninyo kung paano nila tayo pinahirapan? Galit na pahayag ni Callum. Ngayong ang kumpanya ay pinamumunuan ng isang Lindbergh, papalitan ba ang pangalan nito bilang Lindbergh Group sa hinaharap? Callum, magkaibang tao sina Danrick at Miss Lindbergh. Hindi mo sila maaaring ikumpara, kalmadong sabi ni Spencer. Ngayon, siya ay Mrs. Knox, asawa ni Mr. Zachary. At ano naman, ayaw pa ring makinig ni Callum. Maraming babae sa kasaysayan ang pumatay sa kanilang mga asawa upang makuha ang yaman nito. Pagkasabi niya yun, biglang bumigat ang hangin sa silid. Takot na tumitig kina Charlotte at Callum ang mga shareholder. Nakatungo si Charlotte habang marahang humihigop ng tsaa na walang balak sumagot. Pinawisan ng malamig si Johan. Hindi niya akalaing ganito ka-arroganti si Callum para siraan si Charlotte. Ngunit wala siya sa posisyon upang ipagtanggol si Charlotte kaya't nanahimik siya habang kumakabog ang kanyang dibdib. Callum, huwag kang susobra, mariing sagot ni Spencer. Kasal si Miss Lindbergh kay Mr. Zachary. Paano mo siya magagawang bastyusan? May respeto ka ba kay Mr. Zachary?
Spencer, masyado ka nang matanda para maintindihan kung gaano kadelikado ang mundo ng korporasyon, kunot noong sagot ni Callum. Tingnan mo ang sarili mo, nanginginig ka sa kinauupuan mo. Umuwi ka na at magpahinga. Tigilan mo na ang pakikialam sa aking mga gawain. Ikaw, napatigil si Spencer sa galit. Ngunit hindi na siya muling pinansin ni Callum. Nagpayo ang iba pang board member, Mr. Callum, bumalik tayo sa paksa. Hindi ka maaaring maging bastos kay Mr. Spencer. Nag-aalala lamang ako sa kanyang kalusugan, sagot ni Callum. Callum knocked, tama ba? Sa wakas ay nagsalita si Charlotte. Ikaw ang CEO ng kumpanya ng Knock Group sa M-Nation. Dahil 3 henerasyon ang pagitan mo sa aking asawa, maituturing tayong magkamag-anak. Pinagbibigyan mo ako, malamig na sagot ni Callum. Akala niya ay sinusubukan siyang bolahin ni Charlotte. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Charlotte. Ngunit bilang iyong nakatataas, maaari kitang tanggalin sa trabaho dahil sa mga walang saysay mong sinasabi rito. Paano ka mangangahas? Galit na sigaw ni Callum. Bakit hindi? Tinaas ni Charlotte ang kilay. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Knock Group. Maaari kitang tanggalin kung gusto ko. Ano ang magagawa mo? Ikaw, nawalan ng masabi si Callum. Agad na sinenyasan ni Johan si Charlotte upang paalalahanan siyang huwag kumilos ng padalos-dalos. Kinakatawa ni Callum ang lahat ng 13 board member mula sa punong tanggapan. Gaya ng inaasahan, nagsalita ang iba, Miss Lindbergh, napaka-autoritarian mo pala. Bakit hindi mo na lang kaming lahat tanggalin? Hindi yun ang ibig niyang sabihin, nagmamadaling paliwanag ni Spencer. Ang mga hindi sang-ayon ay maaaring umalis ngayon, sa halip na umatras ay nagbigay ng utos si Charlotte. Lucy, ipamigay sa bawat board member ang resignation letter. Ang mga nais umalis ay maaaring pumirma at tapusin ang proseso ngayon. Hoy! Agad na nagkaroon ng kaguluhan. Hindi lamang ang mga mula sa punong tanggapan kundi pati ang mga mula sa Divine Corporation at iba pang sangay ay nag-ingay sa usapan. Lalong tumindi ang tensyon dahil sa pang-uudyok ni Callum. May ilang board member ang nagsimulang pag-alitan si Charlotte dahil sa kanyang kayabangan. Matapos siyang akusahan ng pag-abuso sa kapangyarihan, sinimulan din nilang pagdudahan ang kanyang mga motibo. Nabalisa si Spencer at hiniling kay Johan na pigilan si Charlotte. Nahihirapang tumayo, susunod na sana si Johan nang magsalita si Charlotte, bakit? Gusto mo bang magbitiw, Mr. Stirk? Biglang nanahimik ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Nagulat, kusang sagot ni Johan, syempre, hindi. Kung ganoon ay maupo ka, kumpas ni Charlotte. Agad na naupo si Johan. Sino pa ang gustong magbitiw? Maaari nating ayusin ang proseso ngayon, kalmadong tumingin si Charlotte sa kanila. Huwag kayong mag-alala, ibibigay ng Knock Group ang nararapat sa inyo. Wala kayong matatanggap na kulang kahit 1 sentimo. Nagkatinginan sina Johan at Spencer kay Charlotte. Wala silang ideya kung ano ang kanyang binabalak. Bagamat may ilang board member na nananatiling nagdududa, hawak nila ang mahahalagang posisyon sa kumpanya. Kung aalis sila, tuluyang magkakagulo ang kumpanya at mapipilitang itigil ang operasyon. Charlotte Lindbergh, sobra na ito, sigaw ni Callum habang malakas na hinahampas ang mesa. Tumayo siya at mariing sinabi, niloloko niya lang ang lahat para wasakin ang Knock Group. Ano ang mapapala ko kung masira ang Knock Group? Malamig na sagot ni Charlotte. Kahit ayaw mong tanggapin, ang mga anak ko ang tagapagmana ng kumpanya. Iniwan ni Mr. Henry Knock ang kanyang mga shares sa kanila. Agad na kumalma ang lahat sa kanyang sinabi. Ang mga kanina'y maingay ay tumahimik at tumingin sa kanya ng may pagtataka dahil hindi nila lubos na nauunawaan ang kanyang ibig sabihin. Maaari ninyo akong pagdudahan, ngunit hindi ko hahayaang pagdudahan ninyo si Mr. Henry o ang aking asawa, mariing pahayag ni Charlotte. Alam ninyo ang testamento ni Mr. Henry. Bago siya pumanaw, iniwan niya ang lahat sa kanyang mga apo sa tuhod, at ako ang kanilang ina. Ibig sabihin, ako ang kanilang tagapangalaga sa ngayon. Inilipat din ng aking asawa ang kanyang shares at mga ari-arian sa akin. Alam ninyong sapat ang kanilang talino at kakayahan para hindi makontrol ng isang babae. Bakit hindi ninyo mapagkatiwalaan ang kanilang desisyon? Sa halip na tingnan kung ano ang kaya kong gawin, agad ninyo akong hinanapan ng mali.
Ano ang mapapala ninyo kung itataboy ninyo ako? Kapag nagkagulo ang Knock Group, sino ang mamumuno? Ikaw ba, Callum? Pagkatapos ng kanyang paliwanag, sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Callum. Napangiti si Spencer sa loob niya. Magaling. Inilipat niya ang target kay Callum. Nagawa niyang ipaisip sa lahat na si Callum ang gumagawa ng gulo dahil may ambisyon itong agawin ang posisyon ng presidente. Biglang nagbago ang anyo ni Callum at dali-dali siyang nagpaliwanag, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang nais ko lang ay ang ikabubuti ng Knock Group at ng pamilyang Knock. Ang mga Lindbergh ay kalaban natin. Wala akong ginawang mali sa pagtatanong sa iyo. Maaari mo akong tanungin, ngunit ang mangudyok sa iba ay mali, malamig na sagot ni Charlotte. Hindi ito anibersaryo ng kumpanya. Wala akong natanggap na paalala, ngunit biglang dumating sa HCT ang 13 board member mula sa punong tanggapan. Paano ang mga trabaho ninyo? Isa itong malinaw na pananakot. Hindi, huwag kang mag-imbento. Alam mo ang ginawa mo, mariing sabi ni Charlotte. Sapat ang talino ng lahat dito para maintindihan iyon. Paano ka mangangahas? Uulitin ko, hinarap ni Charlotte ang iba pang board member. Ang mga gustong umalis ay maaaring pumirma sa resignation letter. Aaprubahan ko agad. Nagkatinginan ang mga board member ngunit walang nagsalita. Ang ilan ay yumuko upang iwasang matawag. Sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang gustong umalis. Ang maging board member o kabilang sa mataas na pamunuan ng Knock Group ay pangarap ng karamihan sa kanila. Callum, binalingan siya ni Charlotte. Ano, pipilitin mo ba akong magbitiw? Galit na sagot ni Callum. Imposible. 30 taon na akong nagtatrabaho sa Knock Group at may kontribusyon ako. Hindi ako aalis. Natutuwa akong mananatili ka, ngumiti si Charlotte at lumambot ang kanyang tono. Maaari pa rin tayong maging pamilya kung mananatili ka. Ang mundo sa labas ay naghihintay na may mangyaring masama sa Knock Group matapos mawala si Zachary. Dapat tayong magtulungan upang harapin ang ating mga kaaway. Mabilis na nawala ang tensyon sa silid. Hindi lamang niya binigyan ng daan si Callum, ipinakita rin niya ang init na para bang iisang pamilya silang humaharap sa parehong problema. Humanga si Spencer sa mga ginawa ni Charlotte. Kasabay nito, tuluyan ng naunawaan ni Johan ang kanyang layunin. Siyempre, kailangan kong sagutin ang mga tanong ni Callum, malumanay na wika ni Charlotte. Una, nais kong linawin na ako ay pansamantalang presidente lamang ng Knock Group. Kapag bumalik na si Zachary o bumalik sa normal ang operasyon ng kumpanya, aalis ako ng hindi kumukuha kahit isang sentimo, ibinunyag niya. Kitang-kita ang pagluwag ng mga mukha ng board member. Ikalawa, habang ako ang namumuno, hindi kailanman makikipag-merge ang Knock Group sa ibang kumpanya. Walang posibilidad na maagaw ito ng iba, halimbawa ng kapatid kong si Danrick Lindbergh. Napabuntong hininga sa ginhawa ang mga shareholder dahil iyon ang kanilang ikinababahala. Kilala si Danrick sa kanyang kalupitan kaya natatakot silang samantalahin nito ang posisyon ni Charlotte upang agawin ang Knock Group. Ikatlo, habang ako ang namumuno sa Knock Group, kinakailangan ng pahintulot ni na Mr. Spencer at Mr. Stirk bago ako gumawa ng anumang mahalagang desisyon. Kaya hindi ninyo kailangang mag-alala na ako ay pabigla-bigla o walang kakayahan. Hindi maitago ang saya sa mga mukha ng mga board member. Isulat ninyo ang mga iyon, Mr. Williams. Ihanda ang kasunduan at ang iba ay magiging mga saksi, utos ni Charlotte. Naiintindihan, Mrs. Knock, tugon ni Rodney habang tumatango. May iba pa bang pagtutol? Hinarap ni Charlotte ang iba. Kung mayroon, sabihin ninyo ngayon at pag-usapan natin. Wala na, sagot ng isa. Sa tingin ko ay sapat na ito. May nais akong sabihin, biglang nagsalita si Johan. Lahat, maaaring hindi ninyo lubos na kilala si Mrs. Knock, ngunit nasaksihan ko kung paano sila nagsama ni Mr. Knock hanggang ngayon. Pinagkakatiwalaan ko ang kanyang pagkatao. Bagamat may kaunting problema ang Knock Group, iniwan ni Mr. Lindbergh ang malaking halaga ng pera sa kanya bago ang aksidente. Mayroon siyang kumikitang negosyo kaya hindi niya kailangang akuan ang magulong kalagayan ng Knock Group. Maaari sana siyang namuhay ng maayos kasama ang kanyang mga anak. Ngunit bakit niya tinanggap ang panganib na ito? Bahagi nito ay para sa kanyang mga anak, ngunit higit sa lahat ay dahil mahal niya si Mr. Knock.
Iniwan ni Mr. Noct ang buong pamilya at kumpanya sa kanyang mga kamay kaya dapat nating pagtiwalaan ang kanyang desisyon. Kailangan nating tulungan si Mrs. Noct tulad ng pagtulong natin kay Mr. Noct noon upang paunlarin ang Noct Group. Tama, tumango si Spencer. Kahit wala kayong tiwala sa isang tagalabas, pinagkakatiwalaan ninyo ako, hindi ba? Nagsimula akong magtrabaho para kay Mr. Henry Noct noong 9 na taong gulang ako at 80 taon na ang lumipas. Wala akong personal na yaman o ambisyon. Ang hangad ko lamang ay maprotektahan ang pamilyang Noct. Narito ako ngayon dahil inutusan ako ni Mr. Henry bago siya pumanaw na alagaan si Mr. Zachary, at inutusan naman ako ni Mr. Zachary na protektahan ang kanyang asawa tulad ng ginawa ko kay Mr. Henry. Naniniwala akong mapamumunuan ni Mrs. Noct ng maayos ang Noct Group. Tandaan ninyo, maraming tagalabas ang nag-aabang sa atin kaya hindi tayo maaaring mag-away-away sa loob. Tama kayo, gagawin namin ang aming makakaya upang tumulong, agad na sagot ng mga board member. Sila ay mga tauhan ni Henry na lubos na nagtitiwala kay Spencer. Napaniwala na sila ng mga salita ni Charlotte kaya wala na silang dahilan upang tutulan si Spencer. Ang mga empleyado ng Divine Corporation ay matagal nang nasa panig ni Charlotte. Ang mga mula sa ibang rehiyon ay agad ding nagpahayag ng suporta matapos marinig ang paninindigan ng punong tanggapan. Bagamat galit si Callum, wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon. Ang patuloy na pagtutol ay lalo lamang magpapalakas ng hinala laban sa kanya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi manatili sa kanyang posisyon at gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Natapos ang board meeting sa isang mapayapang paraan. Bago umalis, binigyan ni Charlotte si Callum ng ilang katiyakan upang mapakalma siya. Muling nabawi ang kanyang dangal, naglakad si Callum palabas ng nakataas noo. Pagkatapos ng pulong, nagtungo sina Johan at Spencer sa opisina ng presidente upang kausapin si Charlotte. Abala siya sa pagpirma ng ilang dokumento. Tumangala siya sandali upang batiin sila. Mr. Stark, Mr. Spencer, nandito na pala kayo. Bigyan ninyo kami ng 3 minuto para makausap ka, magalang na hiling ni Johan na may ngiti. Sige, maupo kayo. Lalapit ako kapag natapos ko na ang pagpirma sa mga dokumentong ito. Bumalik si Charlotte sa kanyang ginagawa habang pinaupo sila ni Lupin at naghanda ng mainit na tsaa. Hindi nagtagal, pumasok si Lucy na may dalang dagdag na mga dokumento ngunit ibinaba ni Charlotte ang kanyang panulat at kinusat ang pagitan ng kanyang mga kilay. Mamaya na ito, kailangan kong makipag-usap kina Mr. Stark at Mr. Spencer. Sige, sagot ni Lucy sabay abot ng isang tasa ng kape. Umupo si Charlotte sa sofa at nahiyang ngumiti. Pasensya na, medyo naging abala talaga nitong mga nakaraang araw. Salamat, paumanhin ang tono ni Spencer. Palagi kitang iniisip bilang isang batang babae, pero binago mo ang pananaw ko ngayon. Tama, noong secretary ka pa sa ika-68 palapag, ibang-iba ka noon, dagdag ni Johan. Napapikit si Charlotte at namula ang kanyang mga pisngi. Uminom ba kayo ng tsaa na may halong alak, pabiro na sabi niya. Malakas na natawa si Johan at sumunod din si Spencer. Ito ang unang pagkakataong nagtawanan sila matapos ang nangyari sa Southridge. Ngayong araw, nanalo sila sa laban at ito ay isang magandang simula. Kailangan muna nilang harapin ang banta sa loob bago tutukan ang banta sa labas. Ngayong nalutas na ang internal na sigalot, maaari na nilang pagtuunan ng pansin ang kanilang mga kalaban. Sa totoo lang, alam ko na yun noon pa, ngunit wala lang akong pagkakataong ipakita. Ngayon ko lang napagtanto na masyado akong pinrotektahan ni Danrick. Marami siyang itinuro sa akin pero hindi niya ako hinayaang harapin mag-isa ang mga pagsubok, wika ni Charlotte na may bahagyang pagsisisi. Si Danrick ay henyo sa negosyo. Mabuti ang naging pagtuturo niya sa iyo, tapat na sabi ni Johan. Unang beses kong humarap sa ganitong problema, ngumiti si Charlotte. Gumamit lang ako ng simpleng taktika at agad itong nalutas. Ipinapakita lang nito na ayaw talaga ng mga board member ng kaguluhan. Gusto lang nilang makita ang aking paninindigan at determinasyon. Tama ka, nasiyahan si Spencer. Sinubukan ka lang nilang ipitin, pero tapat pa rin sila sa Noct Group. Dati silang tauhan ni Mr. Henry. Noong nagkasakit si Mr. Henry, inalis niya ang mga kaduda-duda na empleyado.
Ganoon din ang ginawa niya nang magkasakit si Mr. Zachary. Ang mga natira ay walang seryosong problema, kasama na si Callum. Maaaring padalos-dalos siya at mapagkumpetensya, pero wala namang mali sa kanyang pagkatao. Nag-alala kung baka magpakita ka ng sobrang bagsik, pero nagulat ako sa naging desisyon at pananaw mo. Aminado akong hanga ako. Napatawa si Charlotte. Hindi na ako tulad ng dati. Huwag kang mag-alala. Marami pang sorpresa ang darating. Salamat. Maraming salamat talaga, sabi ni Spencer na puno ng damdamin. Nandito ako sa Divine Corporation kaya huwag kayong mag-alala, wika ni Johan. Kahit nakuha na natin ang suporta nila, kailangan mo pa ring maging maingat sa ilang bagay. Nandito lang kami kapag kailangan mo. Salamat, tumanggaw si Charlotte nang may pasasalamat. Pagsikapan nating malampasan ang pagsubok na ito. Oo, sabay na sagot ni na Spencer at Johan. Aalis na kami at babalik ka na sa trabaho mo. Pagkalabas ng opisina, nagkatinginan sila na may ngiti bago sabay na napabuntong hininga sa ginhawa. Kabanata 1480. Matapos mapasailalim sa kontrol ang Knock Group, nakahinga na ng bahagya si Charlotte. Dahil makapangyarihan ang Knock Group at matatag na ang posisyon nito sa mundo ng negosyo, basta't walang kaguluhan sa loob, kaya nilang harapin ang labas na mundo ng magkakasama. Walang sino man ang makakapinsala sa kanila. Gayunpaman, may mga pagbabago pa ring hindi inaasahan. Maaaring matatag sila ngayon, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Gaya ng sinabi niya sa mga board member kanina, tiyak na maraming kalaban ang nagbabalak na pahirapan ang Knock Group. Hindi siya maaaring magpabaya. Gaano man kaabala si Charlotte sa trabaho, araw-araw pa rin siyang pumupunta sa ospital at sa istasyon ng pulisya. Araw-araw niyang hinihiling sa pulisya na hanapin si Zachary, ngunit iginigiit pa rin nilang nasawi ito sa sunog. Wala na silang magawa kundi hintayin na magkamalay sina Ben at Ellie upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Malubha ang mga sugat ni Ben at hindi pa siya magigising sa ngayon. Dahil dito, si Ellie na lamang ang kanilang pag-asa ngunit nananatili pa rin siyang comatose. Gaano man kabigat ang kanyang kalooban, kailangan pa ring magpakatatag si Charlotte pag-uwi upang aliwin sina Jamie at Robbie. Lubog na lubog sila sa lungkot matapos ang insidente. Lalo na si Robbie na ikinulong ang sarili sa kanyang kwarto at tumangging makipagkita kaninuman. Nais sana ni Charlotte na bigyan siya ng oras ngunit 4 na araw na siyang hindi lumalabas ng silid. Dahil sa pag-aalala, napagpasyahan niyang kumatok sa pinto ng kwarto nito ng gabing iyon. Robbie, si Mommy ito. Walang sumagot. Mas lalo siyang nag-alala kaya nagpatuloy siya. Robbie, papasok na ako. Pagkasabi nito, binuksan niya ang pinto at pumasok. Nagulat siya nang makita na maliwanag ang silid. Nakaupo si Robbie sa harap ng kanyang mesa, may suot na noise-canceling headphones at mabilis na nagtatype sa keyboard na parang isang workaholic. Walang bakas ng lungkot, panghihina, o negatibong emosyon. Abala ang isipan nito sa paghahanap ng solusyon. Nang makita iyon, parang sinaksak ang puso ni Charlotte. Mommy, napansin siya ni Robbie at agad inalis ang headphones. Bakit ka nandito? May balita na ba tungkol kay Daddy? Kumusta na sina Mr. Ben at Ellie? Mahigpit siyang niyakap ni Charlotte at may nanginginig na tinig na sumagot. Babalik si Daddy, sigurado. Gagaling din sina Ellie at Mr. Ben. Alam ko, mariing tumanggaw si Robbie habang nagniningning ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hinahanap ko pa rin kung nasaan si Tita Francie. Wala pa mang balita ngayon, sigurado akong mahahanap ko rin siya. Kapag nahanap ko si Tita Francie, maliligtas si Daddy pagbalik niya. Robbie, mariing lumunok si Charlotte bago marahang hawakan ang kanyang mga pisngi. Si Mommy ang bahala. Hindi ito responsibilidad mo. Pero gusto kong makatulong, giit ni Robbie na namumula ang mga mata. Mawawala lang ako sa sarili kung wala akong gagawin. Nawala ng masabi si Charlotte. Mas lalo lang sumakit ang kanyang puso para sa anak. Mommy, huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako, marahang pinunasan ni Robbie ang kanyang luha. Alam kong pagod at abala ka, pero alagaan mo rin ang sarili mo. Huwag kang magkakasakit. Tumanggo si Charlotte. Gusto naming magdaos ni Jamie ng burol para kay Little Fifi.
Ilang araw kaming parang wala sa sarili bago namin tuluyang naunawaan na namatay si Little Fifi para iligtas si Ellie. Sobrang sakit, unti-unting hamina ang boses ni Robbie bago siya tuluyang umiyak. Nawala ang kanyang matapang na anyo. Sa sandaling iyon, pumasok si Jamie at mahigpit na niyakap si Charlotte. Umiiyak niyang sigaw, wala na si Little Fifi, Mommy. Totoo na, wala na talaga. Ilang araw pa ang lumipas bago nila tuluyang napagtanto na tuluyan na silang iniwan ni Little Fifi.